Pareho lang tayo. Isang bala ka lang. Lolo, ang galing naman po niya mag-acting. Sino po siya, Lolo? Siya ang The King! The King? May palasyo po ba siya? Wala po. Pero maganda ang mga naiambag niya sa pelikulang Pilipino. Tara dito. Akin ikukwento sa inyo bakit siya tinawag na The King. Bakit tinawag na The King si FPJ? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Mario Cruz. Salamat sa suggestion mo. And shout out sa mga taga-Tondo. Welcome back to my channel, class. Nakakapag-subscribe na ba kayong lahat? Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit si Fernando Poe Jr. ang tinaguriang The King ng Philippine Cinema. Bago natin sagutin kung bakit siya hari, kilalanin muna natin siya. Si Fernando Poe Jr., na ang tunay na pangalan ay Ronald Allen Kelly Poe, ay ipinanganak noong 1939. Anak siya ng aktor na si Fernando Poe Sr., kaya masasabi nating hindi siya napadpad lang sa showbiz. Lumaki siya mismo sa loob nito. Ngunit huwag nating isipin na automatic ang tagumpay. Hindi ito family business na may kasamang manual. Si FPJ ay nagsimula bilang stuntman, supporting actor, at kung ano-anong roles na hindi glamorous. Walang red carpet noon. Alikabok ng shooting ang meron. Unti-unti, nakilala siya sa kanyang kakaibang screen presence. Tahimik, matalim ang tingin, at kapag nagsalita, diretso sa punto. Hindi siya maingay na bida, pero ramdam mo ang bigat ng bawat eksena. At kapag may aksyon, hindi CGI, hindi green screen. Totoong suntok, totoong talon, totoong sugat. Sa haba ng kanyang karera, umabot siya sa mahigit 200 pelikula. Oo, class, hindi typo yan, 200. Kung papanoorin mo lahat, baka tumanda ka na rin habang nanonood. Isa sa mga pinakatanyag niyang pelikula ay ang Panday, kung saan ginampanan niya ang isang panday na naging bayani laban sa kasamaan. Dito nagsimulang tumatak ang kanyang imahe bilang tagapagtanggol ng inaapi. Ngayon, handa na ba kayo sa susunod na tanong? Kung kilala na natin siya, alamin naman natin kung paano siya naging hari. Hindi sa trono, kundi sa puso ng masa. Ngayon, class, hindi basta-basta binibigay ang titulo na hari. Hindi ito raffle prize na napapanalunan sa grocery. Ang titulong The King ay hindi opisyal na ibinigay ng anumang institusyon. Wala itong certificate, walang ribbon, at lalong walang oath-taking. Ito ay kusang ibinigay ng mga tao, ang pinakamahirap kunin at pinakamahirap panatilihin. Bakit? Dahil sa kanyang dominance sa Philippine action films sa loob ng maraming dekada. Noong 1970s hanggang early 2000s, kung may sinehan, malamang may pelikula si FPJ. At kung may pelikula siya, malamang blockbuster. Hindi lang siya sikat, consistent siya. Hindi uso sa kanya ang isang hit wonder. Taon-taon, may pelikula. At hindi basta pelikula, mga kwentong tumatama sa karaniwang Pilipino. Ang kanyang roles ay halos iisa ang core. Isang simpleng tao na napipilitang lumaban para sa hustisya. Hindi siya superhero na may laser eyes. Hindi siya mayaman na may army. Isa siyang ordinaryong Pilipino na may matibay na prinsipyo at solid na kamao. At dito pumapasok ang magic. Relatability. Ang audience, lalo na ang masa, nakikita ang sarili nila sa kanya. Kapag siya ang lumalaban sa mayayaman,
o sa abusadong opisyal, parang sila rin ang lumalaban. Kapag siya ang nananalo, parang sila rin ang nanalo. Kaya tinawag siyang The King, hindi dahil sa kayamanan o kapangyarihan, kundi dahil siya ang nanguna, naghari, at nanatiling nangingibabaw sa isang genre na minahal ng bansa. At ngayon, class, mas lalalim pa tayo. Dahil hindi sapat na maging sikat ka lang. Para maging hari, kailangan kang mahalin. Dito na tayo sa puso ng usapan. Minahal si Fernando Poe Jr. dahil sa kanyang authenticity. Hindi siya nagpapanggap sa kanyang mga roles. Kahit magkakahawig ang tema ng kanyang mga pelikula, hindi ito nakakasawa dahil ramdam ng tao ang kanyang sincerity. Hindi siya umaarte lang. Siya mismo ang pinaniniwalaan ng manonood. Dagdag pa rito ang consistency ng kanyang values. Sa kanyang mga kwento, malinaw ang laban ng tama at mali. At sa panahon ng maraming Pilipino na nakakaranas ng hirap at injustice, nagiging outlet ang kanyang mga pelikula. Idagdag pa ang kanyang tahimik na karisma. Hindi siya maingay, hindi siya palabida sa interviews. Pero kapag nagsalita, may bigat at kredibilidad. Sa kanyang personal na buhay, nanatili siyang pribado, may malasakit sa kapwa, at malayo sa intriga. Nang tumakbo siya bilang presidente noong 2004, ipinakita nito ang tiwala ng tao sa kanya. At nang siya ay pumanaw, hindi lang artista ang nawala, kundi isang simbolo ng pag-asa. Kaya ang pagmamahal sa kanya ay higit pa sa pelikula. Ito ay para sa kanyang kinakatawan. Sa pagtatapos ng ating kwento today, class, balikan natin ang tanong, bakit si Fernando Poe Jr. ang The King? Dahil siya ay haligi ng pelikulang Pilipino, nangingibabaw sa action genre sa loob ng maraming dekada, at higit sa lahat, minahal bilang simbolo ng hustisya at tapang. Kaya The King siya hindi dahil sa korona, kundi dahil ang trono niya ay nasa puso ng sambayanan. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag, and this is the Taglish Explainer Channel.